welcome the one and only, yes, the one and only Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal. Ma'am Laila, very good performance, ma'am. How are you today? Morning. Good morning. Good morning, Congresswoman. Very Salamat good morning po. sa inyo, Peter and Rica, and sa mga nakikinig at nanonood sa inyo ngayon. Oy, Thank naku, you. it's Good morning. so good to hear your voice early in the morning because we were thinking matutulog kayo hanggang alas 12 ng tanghali. Magpapahinga muna. Tulog ka agad ako, bagsak ako sa gabi. Pagdating ko sa bahay, tulog ka agad ako, bagsak talaga. Opo. Paano pong hindi? Grabe yung pagod kahapon eh. Daming mga Oo. pinaprocess. Ano na nga po mag-a-adjourn na nga. Meron pa rin mga sumisingit na Madam Chair. Kaya pero it was a very good hearing, wouldn't you say so? Very productive and impactful. Yun. That's how I can describe it. Productive and impactful. Productive dahil lumabas yung mga sinasabi niyo mga bombastic, explosive, lalo tungkol sa bank accounts, Opo. tungkol dun sa mga siniwalat din ni former Senator Trillanes. So very productive. Nakita natin yung matindi, dambuhalang diferensya, Yes. discrepancy nung mga bank accounts, mga bank transactions, not accounts, but bank transactions, saka yung kanyang, yung dineclare sa SALN, yung dineclare kasi 88.5 million lang, the latest SALN na na-produce ng Office of the Ombudsman ay 2024. Ngayon lumabas yung mga inflows and outflows and yung mga dumaan sa bank accounts nila VP Sara at ng kanyang asawa, 6.7 billion. Yung kay VP Sara, 4.4 yung pumasok, yung inflow, the so-called inflow, and then 1.5 yung lumabas. Meron pa nga mga 700,000 plus na hindi pa nga ma-determine kung inflow or outflow, bine-verify pa. So napakalaki, di ho ba? Napakalaki ng amount na yan. Napakalayo nung kanilang mga dinideklara, yung kanyang dineklara sa SALN. So yan ang tinatawag na unexplained wealth. Saan nang galing ang perang hindi dineklara? Yan po ang pinakatanong din po pagkatapos na makita natin yung mga figures na yon. So saan nang galing? Nasaan ang hindi dineklarang halaga? Bakit hindi ito makita sa mga SALN? So matindi po yung resulta. So kung hindi po ito, well, tama po si Representative Chair Joke, no? Na smoking gun ito, maituturing itong smoking gun sa Yes. pag-determine ng probable cause. At kung hindi ito mapaliwanag ni Sara Duterte dito sa impeachment proceedings na ito before the Justice Committee or sa Senado, baka pwede nang sabihin natin tapos na yung boxing. Di ba? Pero paano niya maipapaliwanag yan? sa amin, sa House, hindi nga siya nag-a-appear. Paulit-ulit na pinapatanong every after, napapansin niyo po, every after yung testimonya ng isang resource person ay tinatanong ni Chair Luistro sa committee secretary kung nandun si VP Sara. Lagi po siyang wala, lagi pong bakante yung kanyang upuan na nasa tabi ko pa naman. mukhang mali ang blocking yata. Kong Laila. Yung pa na, So, paano niya mapapaliwanag yan? So, and then yung testimonya ni Senator Sonny Trillanes, and talagang feeling vindicated si Senator Sonny. Dahil nga yung matagal na niyang mga sinasabi, yung kanyang mga records din na meron siya, ay pwede na-kumpirma. Yes, po, pumili lang po ako doon randomly nung mga entries doon sa mga annexes ng affidavit ni Senator Sonny kasi yung mga annexes nga, yun po yung parang summary, tabular summary ng mga transaction na yon. Yeah. Doon sa yung annex, yung
Yung Annex A, yung sa joint account nila ng kanyang ama, na si Rodrigo Duterte. And then yung Annex B, yung kanyang joint account sa kanyang asawa, si Man Scarpio. Tapos yung Annex H, yung mga buong pamilya, yung mga joint accounts nila. Mm-mm. And then yung isa pang matinding revelasyon based doon sa mga bank records din yun, bank transactions, ay yung pagtanggap, ang pera galing sa isang drug lord, alleged drug lord na si Sammy or Samuel Uy. Lahat pala sila tumanggap from Samuel Uy. Ito mga manager's checks. So yun ang mga nakita lang, yung syempre yung mga manager's checks. Marami po yun kasi doon po sa pinakita nga pong na table or tabular summary ni Pero Ma'am Laila, nawawala kayo. Are you there? Hello? Ako? 3 transactions po yun, Opo. manager's check, at kada transaction 7.4 Opo. yung Yeah. milyon. Pero And, Ma'am Laila, yes. maputol ko lang kayo because gusto ko lang i-connect ito. Sabi nga nila, parang it couldn't have been written in a more excellent manner yung pong pagdugtong ninyo doon sa mga salaysay ni former Senator Sonny Trillanes at yung records ng AMLAC. Abe, that was, sabi nila, a stroke of genius daw and randomly selected. Sabi nila, di kaya scripted yan? What do you say, ma'am? Random po talaga yon kasi marami nga po yung mga nandun sa mga annexes. Yung we're talking here about 4 annexes. Dun sa Annex A, 47. Yung mga lumalabas na transaction doon. Yun yung sa joint account with the father. Yung Annex B, 71. Yung lumalabas doon. Transactions, yung inflow and outflow. Now, that's the joint account naman with the husband. Itong Annex H, yung mga miyembro ng pamilya, ng Duterte, marami. Kasi parang ito yung parang pinaka master table ay 197. Tapos dun naman sa isang Annex I, yung mga payouts, so-called payouts from Sammy Uy, 23 transactions. So, kulang po ang oras, baka kulang isang kalahating araw o isang araw na ipa-confirm natin lahat ito. So, ang naisip ko po, para talaga ma-test yung veracity ng mga listahan na yon ni Senator Trillanes. Actually, may mga sinasabi na siya tungkol doon noon pa. So, pina-confirm ko. And nakita ko naman kasi confidence si Senator Sonny. Kaya inano ko talaga, I decided na ipa-confirm kahit kahit mga sample lang. Yeah. Pero the fact that it was randomly selected at tumugma lahat, yung pinili ko tig-5 doon sa Annexes A, B, and H. Tapos doon naman tungkol doon sa payout from Sammy Uy, ay ang pinili ko lang yung 3 na pumasok doon kay VP Sara. Wow, So, 18 out of 18, ma'am. 100%. Opo, 18 out of 18. May nanalo na, uwian na. So confident naman kasi si Senator Trillanes. So siguro kung ipa-confirm lahat yun, mako-confirm lahat. Yun po ang paniniwala ko. And that really strengthens everything. Strengthens the ground of unexplained wealth. Yeah. Saka, pwede ba yan na meron tayong Vice President at matagal nang naging opisyal ng gobyerno mula pa nung mayor and vice mayor siya sa Davao na tumatanggap ng ganyan from unknown drug lord. Tsaka yung mga tinago nila. Yung mga inflows na yan, na billion. We're not talking here of hundreds of thousands or several millions. These are billions. Tapos na halata, na klarong-klaro, na walang dineclare o hindi dineclare sa SALN. Dahil nga 88.5 million lang yung sa latest SALN sa 2024 SALN. So lalo na yung mga previous SALN, wala rin. Wala rin na report tungkol dyan. And isa pang ang notable
observation doon, dati, meron dinideclare na cash on hand or cash sa bangko na from 206 to from 20 ano bang year yun? Basta until 2019 ay meron. Pero mula nung 2020 ay wala na siyang dinideclare na cash on hand. Hindi ba katakataka rin yan? Yeah. And then kahit piso wala sa bangko. Wala siyang hawak. So how can she explain that? But So yun, in the spirit... yung tungkol nga pala sa cash on hand, from 2007 hanggang 2018, merong deklaradong cash on hand or cash on bank. Pero mula 2019 to 2024, wala na declared cash in bank or cash on hand. Tapos yung mga cash on hand or declared cash on hand or cash on bank noon from 2007 to 2018, ang nagiging maximum lang ata 3 million or 4 million. So, halata na hindi talaga dineklara. Lalo na yung matataas talaga ng mga millions of pesos and hundreds of thousands of pesos na pumasok at dumaan sa account niya. At ito po yung mga napuna lang ng bangko, no? What more for the lesser than 500,000 na mga hindi napupuna? But in the spirit of fairness lang po, Congresswoman, and I know this was also raised by a certain congressman, I just forgot who, pwede niyo po bang i-explain the wisdom of why we have to look at transactions, banking transactions na pumapasok sa kanilang accounts even on the years prior to her becoming a vice president and the secretary of the Department of Education, kung ang impeachment hearing lamang po ay ang tinitinan lamang yung kanyang pagiging vice presidente at yung kanyang pagiging department secretary. Okay, una po dyan sa tungkol dun sa pwede ba na kahit in her capacity as DepEd, kasi concurrent siya as DepEd, as Vice President, as DepEd. Alam mo, yung mga grounds na yan, pag sinasabi natin na nagwaldas o nag-misuse ng confidential funds at kung ano pa man na mga impeachable offenses, hindi naman pipiliin yan kung ano yung pinaka-status mo o pinaka-role mo, because we're talking here of one personality. Yeah. You know, Vice President siya, and then at the same time, DepEd. Kasi if we have to cite an extreme example, ay paano kung she commits a murder while while Vice President and also as DepEd? Pipiliin mo ba yung pagkatao niya bilang Vice President or DepEd Secretary? Ang importante, nasa pwesto ka, and then your impeachable offense as Vice President, pero meron ka rin mga ginawa in your concurrent capacity as DepEd Secretary. Hindi pipiliin, isang tao lang yan, isang ulo lang yan, na hindi pwedeng sasabihin na, hindi na yan pwede, kahit may kinumit siya, na let's say high crime, na kasi ano lang siya, as Vice President, as the DepEd Secretary. But she happens to be the Vice President. So, hindi po valid yan, argument na dun lang tayo kung ano yung mga nagawa niya bilang Vice President. But as Vice President, again, concurrent siya as DepEd Secretary. Hindi mo mahahati yung kanyang personalidad sa pagganap ng kanyang mga official functions. Okay. Doon naman sa tungkol sa bakit tinahalongkat din natin yung mga dati na mga bank transactions niya, yung mga hindi maipaliwanag na yaman. Kasi nagpapakita ito ng pattern, ng scheme, ng habit, ng plan na alam nyo na yung kasi nga, dati na niyang ginagawa yan na nagkakamkam siya, nag-accumulate siya, nag-aamas siya ng unexplained wealth until naging Vice President siya. And it looks and it goes deeply into the issue of her fitness and her, yung dapat ba siya na manatili bilang Vice President. Nakikita natin na mula pa pala noon as Vice Mayor and Mayor ng Davao
ay meron ng mga tinatagong mga yaman na malalaking yaman. What kind of a vice president is that? That's betrayal. Pero- That's betrayal of public trust. So, pinapakita nito yung scheme, yung pattern ng pagkakamkam ng unexplained wealth. But of course, the threshold is may probable cause na ba? Yan ang malalaman natin sa 29th, ano po, Congresswoman? Yes, sa 29, Yeah. posible. Oo, Kasi ayan. isang ground na lang yung tungkol dun sa alleged threat, yung plot to assassinate the president, the former speaker, and the first lady. Although, merong hanging issue pa rin kasi lay on the table yung tungkol sa pagbubukas ng kahon. Yun yung na nga. mga BIR tax records. Opo. Kumontra po ako doon. I know. At, Naniniwala po ako na hindi pwede yan dahil na ganyan na sinasabi nung BIR commissioner na dahil pwede lang daw in aid of legislation at kahit nga in aid of legislation, executive session daw. So anong ibig sabihin yan? Kasi yung House ngayon through the committee now na nagdi-determine ng probable cause is not acting in, it's not a hearing in aid of legislation. It's impeachment. sabi nyo nga sui generis, di po ba? Sui generis. Ayan. Yung para bang you are putting in an inferior capacity, inferior status, yung impeachment doon sa hearings, the normal, the regular, ordinary hearings And- in aid of legislation. And Mas we're learning a mataas, lot. syempre, Opo. ang impeachment. Yeah, Dahil okay. constitutional mandate yan. It's a primordial, it's a paramount constitutional mechanism. Yan. Kaya pag nagsalita si Representative Laila De Lima, everybody listens eh. Maraming salamat po. Congresswoman, thank you very much. Congresswoman. We'll talk to you again soon Opo, po. and we're looking forward to April 29. Thank you very much. Si Congresswoman Laila De Lima, isa sa mga stars of the impeachment proceedings. Ang